Isang magandang araw po sa inyong lahat. Magbibigay ulit ako ng giya gamit ang morning line. Nakita naman ninyo, ito lang ang gamit ko, pero nakakapagbigay tayo ng mga tip na nasa malapit sa realidad na hindi nyo makikita sa mga ibang nagtitip. Kasi gamit natin dito data. Wala po akong info. Para sa akin 50-50 din yung mga info galing sa connection, kasi experience natin, meron naman mga ligaw, meron ding tama. Kaya hindi mo rin alam kung nagbigay sa'yo ng info lamang ka na. Hindi po. Kahit po galing yan sa may-ari, meron nagbibigay din sa akin dati, sinasabi pagkatatakbo na biglang nagbabago. Kaya dito hindi ako naliligaw. Base po yan sa matagal na experience. So ang morning line, ang titignan lang po ninyo yung speed and stamina. Pang-kumpirma na lang yung mga form, rating, tsaka JTC kung inaakala nyong lalabas. Pero ang reading po, gaya ng speed and stamina chart, pareho lang yung makikita ninyo dun sa graph. Sa speed and stamina, dito rin po galing yon, pareho lang yon. Kaya lang doon kasi makikita nyo yung yung height ng graph visually ma-analyze ninyo. So dito, gaya ng pinapresent ko sa inyo, ina-arrange ko yan lagi sa running style, kung sino yung mga mauna. So dito mauna yung anticipated. Hindi naman po parating tama yan, depende yan sa post position. Minsan kung talagang laban na laban si kabayo, minsan kung makikita nyo kahit stalker nagiging di bandera. Pero magiging stalker lang yun, di bandera lang yun kung mataas yung speed points. Katulad yan, mahihirapang ibandera yan kahit ilaban yan, kasi yung speed points niya 1. So start na tayo. Makikita natin ang pinakamataas na speed tsaka stamina, Artseb. Kaya yan na po ang pang primera ko dyan. Pag kukuha tayo ng panigunda, usually kumukuha ako ng pang safety. Kaya makikita ninyo, di bandera din yung susunod, si Star of the Future. Yan po ang aking second pick. Pag kumuha po ako ng third pick, nasa inyo na yon kung kukuha din kayo ng 3 sa karera na yon. Pero para sa akin, pang trifecta, pang quartet yon, pwede nyo isama sa exotic. Kaya dito, kahit alam kong wala nang panalo yung numero 3, makikita nyo pa rin yan sa morning line, pang tersera. So yan ang race 1. Sa race 2, so parating naka-arrange yan by running style. Ayan, makikita ninyo. Ayan, oh. 'Di ba? Numero 2 na yan. Ang panigunda ko diyan, kung makikita ninyo, ayan, akala nyo winning shot, 'di ba? Pero ang panigunda diyan, yung numero 1 na full payment. Kung kukuha tayong pang tersera o pang exotic, kukuha ka na ng dihado, kasi lamang na naman yung 2 tsaka 1 dito sa winning shot. Kukuha ako ng mas dihado, kasi pang ano yun, di ba? Pang long shot nyo lagi yung tersera. Katulad nung nilong shot ko yung Ragamuffin, nakuha natin, panigunda natin dun si My Boy Lollipop So dito pwede nyong kunin yung 8 panersera, pang trifecta, pang quartet. Pero yan, Queensland ang kukunin ko, kasi makikita naman ninyo sa rating hindi naman nalalayo yan, kasi ayoko ng 8. Kita nyo naman 0 yung JTC. Yun ang dahilan ko dyan.
Kaya pinapakita ko rin sa inyo yung purpose ng JTC. So race number 3. Siya nga pala, merong mga nagre-request na ilagay ko rin sa YouTube yung speed and stamina. Susubukan po natin. Maganda yung mga nagko-comment para nalalaman ko kung ano yung mga limitasyon ninyo para makita yung mga racing program ng Horse Racing Philippines. Katulad nun, sabi niya wala siyang Facebook account, valid po yun kasi hindi nga naman lahat ng nangangarera may Facebook account. Kaya susubukan natin, pagbibigyan natin siya, kung may sisingit po natin kasi busy, nag-iisa lang po ako Kaya minsan talaga hindi ko magampanan lahat. Yung pinagbigyan ko, yung naintindihan ko talaga siya, yung sa Paceline na tuwing may karera ipopost ko, kaya yung Paceline pinopost ko na parate kasi wala naman siyang GCash, di ba? So, ang purpose natin is to provide the racing guides online. Tapos wala nga siyang GCash. Yun, talaga naintindihan ko yun. Kaya dapat talaga i-post ko yung Paceline kasi Paceline yung paborito niya every racing day. Yan. Pero yung tip po na ginagawa ko, kung hindi ako nakakapag-tip, yung Yopi tips, nasa morning line palagi yan. So 18 pesos lang ang morning line, makikita nyo na yung tip ko kung hindi ako nakapag-vlog. So race number 3 tayo. Ayun. Nasa harapan po siya, makikita nyo. Yan ang maganda ng ina-arrange ng running style. Nasa harapan siya pero kahit mababa yung speed niya, kaya niyang sumabay dun Mauna talaga yung numero 8. Pero yung Go Gigo, makikita nyo yung form 94.2, yung rating 88.6. Kukunin po yung pang primera yan, yung 5. Tapos ang pang segunda ko yung Cold Digger. Lamang na lamang po yung Cold Digger. Pwede nyo nang i-single yan Ang ayaw ko lang dyan, pangit yung huling takbo niya kaya hindi ko pinang primera. Pero kung gusto nyo i-single, sige, pwede siguro i-single yan. Pero kung ako sa inyo, hindi ko i-single yan. Meron ako pang long shot dito kasi babang-baba na yung numero 8 kasi nasa harap po yan mababandera yan. Ang problema lang, nasa labas. Race number 4. Full control ang lamang. Kahit pareho sila ni Daily Burn, makikita nyo yung form, lamang siya Hindi ko lang alam bakit i-check ko to, bakit nag question mark. Pero pamprimera ko yung 4, panigunda ko lang yung 9. Kung kukuha kayo ng pangdihado, gusto nyo ng long shot, may mga mahilig sa long shot, 5. Race number 5. Nag-a-arrange na pala siya. Good. Hindi. So, yan. Kailangan pindutin ko pa. Mauna yung money for Gabriel. Kaya makikita nyo, malulot siya rin yan nung red, white, and blue. Kaya lang, ang layo nung stamina niya, tsaka yung form Kaya kukunin kong pamprimera yan. Yung 1, pwede pa manalo uli yan. Panigunda ko yung Deremate, pwede rin bumandera. Kita naman ninyo, parang pang single yung numero 7. Kaya lang nga, sabi ko sa inyo, lagi akong pabor dun sa nauna Kaya pang primera ko yung 1, panigunda yung 7. Mahirap po ito kasi may laban din yung 3. Ayan. Makikita ninyo meron kayong mga alternative. Ayan kung gusto nyong magdihado. Kaya ang maganda sa morning line, wag po kayong aasa dun sa tip ko, basahin din ninyo. Kaya katulad niya, nakikita ninyo, mas lamang nga si Grand Monarch dun sa Money for Gabriel di ba?
Kaya lang, yun kasi ang choices ko, personal choice ko yun, meron talaga kayong makikita na mas lamang dun sa pinipili ko. Kaya, kung ako sa inyo, yung sa akin kasi guide lang kung paano basahin. Hindi ko naman sinasabing tatama yan. Mas maganda kung kayo yung titingin sa data. Race number 6. Kukunin ko dyan yung 1A. So 1 and 1A pang primera. Ayan, meron yung Laguna de Bay. Talo lang kasi sa class yung G's. Panigunda ko yung 8, pantersera ko yung G's. Ito lang una yung titignan, gaya ng sinasabi ko. Meron ngayon na maskar Ang problema lang tingin ko dyan, yung mga huling tinakbo niya hindi maganda Kita nyo mas lamang si kahit 0.1 lang yan sa form. Yan yung mga takbo na huli, yung huling tatlo. Mas lamang si Jade's Treasure So dyan po rin ako. 18, 10 lang yung JTC ni Namaskar. Race number 7. Uticus pa rin ang lamang, although nandun si Predis Cutie. Kaya lang parehong bandera po yan Kaya mas mauna talaga yung mas mataas ang speed. Talo pa sa stamina pala yun Kaya pamprimera ko na yan yung 9. Hindi ko nakukunin yan 2. Dahil di bandera rin yan, malulunod na yan. Kukuha kayo ng diremate. Pwedeng atomic bomb. Pero domsat 7 ako. Panigunda. Tapos panersera. Wala kasing JTC. Hindi pa yan sinakyan sa A. Reyes. Sundance pantersera ko dyan. Last race. Daming di bandera. Pero doon ako sa mauna syempre. Kaya lang nasa bandang gitna. First pick ko yung 6. Tapos di bandera din. Tatler. Parehas lang yan Nagkatalong lang sa class. Ay 0% pala yun. Kuha muna akong isang diremate papalitan ko yung Tatler Story. Parang 0% pala yun. Ngayon ko lang napansin. Mahirapan na to. Di bandera din Heroes. Wala hindi pa rin sinakyan. Puro first timer So yan na rin. Sige 6, 10, 5. Pwede nyo sama yung 7 kung gusto yung palitan yung G's. Okay, so sana naintindihan nyo na unti-unti kung paano basahin yung morning line. Diyan po kayo makakuha ng mga tip na wala sa ibang programa at saka talagang realistic yung mga tip na makikita ninyo sa morning line. Good luck po!